Merong mga politiko ang nangangako, pero wala pang politiko na nangangako na meron ng resibo. Si Pastor Apollo Kibuloy, meron ng resibo. Magugoogle niyan, mayu-YouTube niyan. Kingdom, KOJC Compound. Ano po ito hindi pa po siya politiko, normal at pribadong tao pa siya, meron na siyang kingdom. Meron siyang Glory Mountain. Meron siyang Prayer Mountain. Meron siyang Children's Joy Foundation. Meron siyang eskwelahan. Jose Maria College, 70% po ng mga estudyante dyan, scholars. At kahit ibang relihiyon mo, pwede kang maging scholar dyan. At meron pa siyang mga humanitarian na mga gawain. Tuwing bagyo, nandiyan yan. Lindol, nandiyan yan. Yolanda, sila yung unang-unang mga nagpunta dyan. Sa background, ginagawa na nila yan, matagal na panahon na, tree planting activities, meron pong mga cleanup drives, napaagastos po niyan. Imagine ninyo, kung yung pera ng taong bayan, ang gagamit si Pastor Apollo Kibuloy, saan niya dadalhin yan? Kung ano yung ginagawa ni Pastor noong private na tao siya, gagamitin niya yung pera na yan doon sa mga advokasya niya. Sino yung makikinabang sa kanyang advokasya? Tayo, mga Pilipino. Kaya tataya ka na lang, syempre doon sa siguradong panalo ka na. Pag tumaya tayo kay Pastor Kibuloy, tayo yung panalo talaga dito. Hindi na kailangan ni Pastor Apollo Kibuloy nitong posisyon na to. Lahat na nasa kanya. Spiritual, financial, stable na siya. Pero na-realize nating lahat na kapag wala kang kapangyarihan, wala kang kayang baguhin. Tulong ka lang ng tulong, nasusolusyonan mo lang yung problema pansamantala, pero wala kang nababago sa sistema. Kaya kung bibigyan natin si Pastor Apollo Kibuloy ng kapangyarihan para magbalangkas ng mga batas, gagawa yan ng mga batas na magbabago sa buhay natin lahat.